Kapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa ko na cover up. Bali, sa cover up na to, bali may gustong mangyari si client na gusto niya dragon daw na design yung pang tatakip dito sa dati niyang tattoo. So, may sinend siya sa akin na unang mga design na dragon, kaso sa tingin ko parang hindi uubra yung mga design ng dragon na una niya sinend sa akin. Kaya sabi ko, ako na lang maghahanap ng design, tapos ipapakita ko sa kanya kung anong magugustuhan niya, yun yung gagawin namin. So kasi yung unang mga design na sinend niya sa akin, bali dragon naman siya, kaso meron kasi mga part na importanteng matamaan, na yun nga, yung dati niyang tattoo, kailangan patamaan natin ng dark, o kaya kung may tatama na black, mas maganda para matakpan talaga namin yung dati niyang tattoo. So, itong ginawa ko naman dito, yung design na napili niya dun sa mga pinakita ko sa kanya, medyo maluwag to. Maluwag yung design na to. Open yung pinaka background niya. Tapos, ang sabi ko sa kanya, yung pinaka lalabas pa dun sa mga una niyang tattoo, ako nang bahalang gumawa. So yun na nga yung gagawin natin. Nilagyan ko na lang siya ng background para matakpan natin yung dati niyang tattoo. Tapos sa kulay, ako na rin ang nagdesisyon kung ano yung kulay na pwede nating ipangtakip para pagka pinatamaan natin yung dati niyang tattoo, medyo matakpan natin, kasi hindi naman talaga nawawala yung dating tattoo. So kailangan ang ipatong natin yung talagang dark, para at least kahit pa paano medyo mapatungan natin, medyo hindi mahalata kapag natapos natin yung tattoo, o kaya pagka nag-heal yung tattoo. So dito ang ginamit nating mga size ng needle dito, gumamit tayo ng 5RL, gumamit tayo ng 7RL, gumamit tayo ng 9M1, gumamit tayo ng 15M1, gumamit tayo ng 23M1, yung mga size na ginamit natin. So dito sa cherry blossom, nagkulay tayo ng red, tapos mamaya be-blendingan naman natin yan ng hot pink para medyo maliwanag yung kulay na lalabas dun sa cherry blossom. Tapos meron kasing cherry blossom dyan na tumama dun sa dati niyang tattoo, so kailangan nating ponduhan ng dark red yon para kahit papano hindi mahalata kapag pinatungan natin, hindi kaagad siya lilitaw yung dati niyang tattoo, o mas maigi siguro kung hindi nalilitaw, kasi medyo talagang siniksik natin yung pagpasok ng tinta doon sa part na yon para hindi na talaga lumabas, o lumabas man siya hindi na ganun kahalata, tsaka hindi na mapapansin talaga. So eto, yung ibang detail dito medyo binago ko na, kasi gawa nga na cover up yung gagawin natin. May mga detail dito na tatama dun sa pinakauna niyang tattoo, so kailangan nating baguhin. Yung ibang detail para maiwasan natin na lumabas yung dati niyang tattoo. Sa ganitong klase ng cover up, importante rin po na nakikipag-usap tayo kay client na meron tayong mga babaguhin dun sa mga design na napili niya, o sa mga design na ginawa natin. Kasi baka mamaya magtaka siya bakit parang naiba, o bakit may nabawas, bakit may nadagdag. Paliwanag natin sa kanila na meron tayong kailangang ibawas dun sa design, kasi hindi uubra yung halimbawa yung part na to, halimbawa yung mga bulaklak na yan, kung may tatamaan siya na dark na part, syempre hindi naman uubra, kasi lilitaw pa rin yung dati niyang tattoo. So mas maigi, tanggalin mo na lang natin yung bulaklak dito sa part na yan, tapos papalitan na lang natin ng ganito, o kaya gagawin na lang natin background para talagang matakpan siya. Ganun po yung kailangan ipaliwanag natin sa kanya, para kung sakaling pagkumparahin niyo yung design,
tsaka dun sa ginawa nating tattoo, at least malalaman niya kung ano yung mga tinanggal natin, ano yung mga idinagdag naman natin. So dito yung nabanggit ko kanina, yung design na to open lang, kumbaga dragon lang siya, tapos may mga cherry blossom. So yung ano dito, yung wind bar, ako na lang po yung gumawa nun. Halos pinatamaan ko rin talaga yung mga lumagpas na sa dati niyang tattoo, yung mga kailangan patamaan natin ng dark, pinatamaan natin ng wind bar, tapos dinagdag natin sa background yung ano naman, yung mga clouds, yung mga ulap na yan. Yan po, dinagdag natin para mas okay po siyang tignan, mas maganda tignan, kasi kung puro wind bar lang parang kulang. Kaya sabi ko sa kanya, dadagdagan ko na lang ng mga ulap-ulap para maging mukhang buo yung tattoo niya, itong cover up na ginagawa namin. So sa kulay, ang ginamit natin dito sa cherry blossom, ginamitan natin siya ng red. Tapos nag-transition tayo dyan, nag-blending tayo ng hot pink. Dito naman sa dragon, yung balbas, yung pinaka yung para mga balahibo niya sa muka, ang gamit natin dyan turquoise. Tapos nag-blend tayo ng teal. Tapos yung ibang part naman, gumamit tayo dyan ng green. Tapos nag-blend tayo ng lime green o pwedeng yellow green. Tapos may konti pang touch ng dilaw para medyo lumiwanag yung parte ng niya, ng mga balahibo, yung mga buhok at saka yung palong, para hindi puro dark yung makikita doon sa kabuuan ng dragon. Kumbaga kasi kulay itim yung dragon, pinasukan natin ng medyo light na kulay para mas mapalabas natin yung kabuuan ng pyesa. Kasi kung puro dark yan nasa loob na yan, parang mahirap nang basahin yung pinaka-pyesa. Kumbaga kasi puro dark. Tapos kailangan pagmasdan pang maigi bago natin malaman na ay dragon pala yun, parang ganon. Syempre, magpasok tayo ng mga light na kulay para manotice ka agad ng mga titingin kung ano yung design na nakalagay dun sa tattoo niya, at saka para mas matakpan siguro natin, para mas hindi na talaga mapansin yung dati niyang tattoo. Kung sakaling may lumabas pa na kahit konti, hindi na mapapansin siguro na may dating tattoo, kasi nga ang makikita nila yung pinaka-character na ginawa natin. So ito na yung ating finished product. Medyo matagal-tagal nating ginawa to, medyo nahirapan din tayo sa cover up na to, kasi bukod sa nag-chicken skin siya, talagang pinag-isipan din talaga natin na mabuti para talagang matakpan natin yung dating tattoo ni client. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyo mixing kaalaman. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Nads Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang. Maraming salamat.